Nagpulong sa Washington DC ang mga kinatawan ng Lebanon at Israel sa layuning tapusin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pinangunahan ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagpupulong na dinaluhan din ng mga ambasador ng dalawang bansa sa United States. Ayon kay Rubio, isang makasaysayang pagkakataon ang pag-uusap na ito sa kabila ng mahabang kasaysayan ng sigalot sa rehiyon. It's a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this unique moment. And the opportunity here, I know some of you are shouting questions about ceasefires. This is a lot more than just about that. Layunin ng pag-uusap na makabuo ng balangkas para sa isang pangmatagalang kapayapaan. Hindi lamang tigil putukan, kundi isang mas malawak na kasunduan sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Ngunit sa kabila nito, hindi inaasahan na agarang resulta ng pagpupulong dahil sa malalalim na issue sa pagitan ng dalawang panig. Iginiit ng Israel na dapat alisan ng armas ang Hezbollah bilang bahagi ng anumang kasunduan. Tutol naman ang Hezbollah sa pag-uusap at tinawag itong walang saysay na lalo pang nagpapahirap sa pag-abot ng kasunduan. Sa gitna ng mga hamon, aminado si Rubio na ang proseso para sa kapayapaan ay hindi agad-agad makakamit. This is a process, not an event. This is more than just one day. This will take time, but we believe it's worth this endeavor, and it's a historic gathering that we hope to build on. And the hope today is that we can outline the framework upon which a permanent and lasting peace can be developed, so that, as I said, the people of Israel can live in peace, and the people of Lebanon can live not just in peace, but the prosperity and security that they deserve. Sa kasalukuyan, patuloy ang labanan sa ilang bahagi ng Lebanon na nagdulot na ng pag-asawi ng libo-libong sibilyan at milyon ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, umaasa ang mga mamamayan na ang pag-uusap na ito ay magbubukas ng daan sa pagwawakas ng karahasan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.